conman na hanggang ngayon wala pang nabibigay sa ating wala pa talagang winning, winning piece or winning na depensa para kay PRRD dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin ang PRRD. But syempre, ginagawa niya yung kanyang best kahit na alam naman natin kung anong klaseng abogado yan. So, hindi pinayagan ng ICC. Okay? Dahil daw ang sinasabi ay late na yung request, di ba? Walang bagong evidence. At ito daw ay ginagawa lang, ito yung konteksto, ng kampo ng mga Duterte natin na nagmamahal kay PRRD na it's like delaying tactics. So ngayon mga palangga, at hindi na raw kailangan na ibigay o ipakita yung mga reports between the prosecution, yung tungkol doon sa doctor na kung saan na sinasabi nila na nasuri na ng kanilang doktor, di ba? So yun yung malungkot. Okay? Yun ang malungkot na dito sa usaping ito ay talo na naman ang ating depensa. Alright? Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito, tingnan mo sa balita, tingnan natin. Okay? Tingnan natin. Nakakawawa talaga ang PRRD. Okay? Sobrang kawawa kasi nga, ang ginagawa talaga ng mga bangag, talagang totally sabuatan nga dito sa ICC. Alam naman natin. Alam mo, lahat ngayon is headline, na, ICC, tinanggihan ang hiling. Na ba yan? Tinanggihan ang hiling ng mga Duterte o ng Duterte camp para nga dito sa communication ng registry at mga eksperto, chuchu. So, ito ngayon ang malinaw na malungkot pa rin on our part, Ang sabi nga dito, sa desisyon ng sa hiling na ito, pinakiusap ni Duterte Council na si Kaufman na makita ang mga instructions. Okay, ba't may mga nagpa-pop up? Directives na binibigay sa mga eksperto at ang mga dokumentong ibinigay sa kanila para sa pagsusuri. Anya, mahalaga ito para masuri ang depensa kung paano maipabatid sa mga eksperto ang mga direktiba ng pre-trial chamber. Sa desisyon ng pre-trial chamber, binanggit na hindi kailangan ipagkaloob ang hiling dahil wala ng depensa, ang hiling dahil hawak na ng depensa ang lahat ng kailangang impormasyon patungkol sa tungo ng registry sa mga eksperto at sa mga instruction na ibinigay sa kanila. Okay? Sabi ng desisyon, ang registry ay isang neutral na ahensya ng korte na pangunahing papel na kasalukuyang kaso ay makipag-ugnayan ng mga eksperto upang ipasa ang mga instruction ng chamber. Kaya kung walang karagdagang patunay na depensa, hindi na nararapat ang pagbibigay ng lahat ng communication sa pagitan ng registry at sa tatlong eksperto. Kita mo yan mga kababayan. Okay, yan yung mga headline na yon. So ang punto de vista natin dito, dahil ginigit ng kampo natin, di ba, na kailangan suriin si Pangulong Duterte, ipakita physically kung ano yung kondisyon niya. Di ba? Ang sinasabi ng ICC, wala, katandaan lang naman yan, natural, may changes talaga dahil tumatanda. So yun yung sinasabi dun sa letter, actually, na ang ni Pangulong Duterte, yung kondisyon niya, it's a normal development kapag ikaw ay matanda na. So, hindi nila binigyan ng diin yon. Okay? Hindi nila binigyan ng diin, hindi nila pinanigan ang apila ni Pangulong Duterte kasi nga normal lang. Hindi na kailangan ipakita ang katawan ni Pangulong Duterte kasi daw, wala namang bagong mga ebidensya. And yun na nga, ayaw nila ipakita kasi wala namang bagong ebidensya ang defense. So, nakakalungkot. Okay? Kasi sinasabi ng kampo natin na kailangan makita ng ICC, ng korte, okay? Yung physical condition, okay? Physical and mental condition. Kaso nga, sabi nga nila, or psychological condition, na hindi na kailangan pang magkaroon, okay, ng another pagsusuri kasi nasuri na nga, di ba? Ng kanilang medical expert.
ayaw nila na magkaroon ng what do you call, another like second or third opinion para i-counter doon sa kanilang sinasabing expert na sumuri kay Pangulong Duterte. Wala daw reason para, baguhin yung kanilang desisyon. Okay? Dahil nga daw yung condition, yung state, physical state condition ni Pangulong Duterte ay normal lang. Normal lang sa tumatanda. 'Di ba? Kaya sabi ng prosecution ng mga nagkaso kay Pangulong Duterte, yung mga naggumawa ng kwento, pakipagsabwatan, andyan na si Bangag, makakaliwang grupo, mga dilawan, lahat na, mga paring bulaan, di ba? So ngayon, tinanggihan. So talo na naman ang ating depensa. Paano naman tayo hindi matatalo? Dahil wala naman talaga tayong katitiwala, wala naman tayo talagang kabilib-bilib dito kay Kaufman, di ba mga kababayan? So ngayon, imagine niyo, they don't care. Ang dami ng messaging. Okay, they don't care kasi nga tumatanda naman yan eh. So parang walang nagbago, parang hayaan na lang natin kasi tumatanda yan, normal, it's a process of aging, ganyan-ganyan. Yun ang sinasabi ng mga bangag na ito sa ICC, mga kababayan. Kaya nga talagang sabi ko nga, kung pwede nga lang, wala nang iba, kundi jukutin yan si PRRD dyan, jukutin dahil ginukot naman nila yan. Okay? So yun yung malungkot na katotohanan na sa bawat apila natin ay, hindi tayo pinagbibigyan. Bakit kamo hindi tayo pinagbibigyan? Alam naman natin na nakipagsabwatan yang mga yan kay Bangag. Wala na yan, no question asked about it. We know that already. So ang kailangan lang natin nga, ako ang nakikita ko na ipinaliwanag ko sa inyo na totally mas sanction yung ICC at maging dysfunctional sila, maisara na, hindi na sila makagalaw dahil wala na silang pera, walang pambayad sa mga staff and everything, walang pambayad sa kuryente, sa aircon, everything totally ma-shutdown sila because of the sanction from Russia and US. Okay? Now, okay? Ngayon, mga kababayan, ang dami natin pag-uusapan, Fast forward, si Spokes Harry Roque, actually, nag-vlog ng 2 day, yesterday, okay? Na nagpapaliwanag siya, mga kababayan, papiplay ko sa inyo, na pinapaliwanag ni Spokes Harry Roque yung memorandum na sinubmit niya sa Korte Suprema. Play muna natin ito para magkaliwanagan tayo kasi tinitwist ng grupo ni Kaufman, okay, grupo ni Amy Manga, grupo ng mga Alpotera, yung sinabi ni Harry Roque, ni Spokes ni Attorney Harry Roque, tungkol sa memorandum, pilit na ginagawang bobo ng Team Alpotera ang mga nanonood sa kanila. Okay? Bakit kamo ginagawa nilang bobo? Okay? Okay, tingnan natin. Bakit ginagawa nilang bobo? Here we go. Teka, may sinend sa atin yung team, yung ating team Alindog. Alam mo naman mga team Alindog, lagi yan silang updated sa mga eksena. Okay, where is that? Okay, I think this one. Okay, ito ba yan? Okay. Alright. So, inano nila yung, ito yung vlog ni Pangulong Duterte, ni Spokes Harry Roque. So, in-screenshot nila ng Team Alpotera, okay, na nambubudol sa inyo sa campaign signature na pinapaniwala kayo na mapapauwi ang Pangulong Duterte through that campaign signature. So, sinasabi nila na even daw sa inahaba-haba daw ng prosesyon, sa dami daw ng laway na, in-spend namin, okay, mga ganyan, even daw si Spokes Harry Roque is highlighting the importance na sumagot yung Supreme Court. Alright? Sabi nila dito, patunayan nyo na saan ang lugar nyo. Kami alam namin ang posisyon namin. We want PRRD back home. Tandaan ninyo, ang issue natin between the real loving Filipino people, loving for your country, loving for PRRD, yung tunay, yung bukod tangi na umaasa kayo na mapauwi ang PRRD at umaasa kayo na mamatay na si Bangag at umaasa kayo na gumanda ang buhay nyo, tayo yon.
Now, tinitwist nila. Gusto ko pakinggan nyo muna ang sinabi ni Spokesari bago ako magpaliwanag. Ay, sorry. Pakinggan nyo ha. Well, alam niyo po ngayon, medyo naging abala dahil meron po tayong hinain ngayon na memorandum na 30 days ang binigay ng Korte Suprema para isumite doon sa kaso na sinampa namin for certiorari at saka habeas corpus dahil nga doon sa pangidnap kay Tatay Digong. Binigyan po kami ng isang buwan at ngayon po yung last day kasi nga po may mga piyesta opisyal naman po pero 30 days lang po ang binigay ng Korte. No? Papasalamat naman po ako sa lahat ng aking mga kasamahan dahil lahat kami walang bakasyon at talaga naman pong itinapos itong memorandum on time dahil importante naman po na kahit anong mangyari sa ICC, magkaroon ng desisyon ng ating Korte Suprema na ang ginawang pangingidnap kay Tatay Digong ay labag sa ating saligang batas at labag sa ating mga batas. No? So in any case, hindi ko naman po sasabihin na ang posisyon namin ay tama at hindi rin po ako maghuhula kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema. Pero kwento ko lang po sa inyo, actually itong petition na hinain namin, nagawa na po ang draft na yan Disyembre pa of 2023. Okay. Sa totoo lang po, yan ay alinsunod sa naging request sa akin ni VP Sara na gumawa na ng petisyon anticipating na kung hihingi nga ng kooperasyon ang gobyerno ni Bangag ay dudurog sa Korte Suprema. Ang naging problema lang po dyan, nawala nga ako sa Pilipinas mula noong Setyembre ng 2024 at nung kinidnap si Tatay Digong sa Marso, wala po ako sa Pilipinas. No? So hindi ko masyado naasikaso yung pagpapapirma nitong petition nito bagamat matagal nang gawa. At saka hindi po namin ma-file yung petition na gawa na as of December of 2023 kasi yun po ay certiorari lamang. Kasi yung naasahan namin, susunod naman po sa proseso ang administrasyon ni Bangag at dudulog muna sa lokal na hukuman bago padala sa dahig ang Tatay Digong. No? So hindi namin inaasahan na aarestuhin na talaga si Tatay Digong at isasakay sa eroplano. Nagkaroon lang po kami ng konting lag habang nasa Villamor at miski wala ako sa Pilipinas ay inamendahan po namin yung petisyon dahil alam ko na dahil hindi na pinalalabas si Tatay Digong ng Villamor ng mga panahon na yon na ang dapat na remedyo ay habeas corpus na kasi arestado na si Tatay Digong. Nagkaroon kami ng mahabang debate sa aking mga kasama sa law office kung anong petisyon ang ihahain namin. In the end, nanaig naman yung pananaw ko na dapat ihain natin kaparehong habeas corpus dahil arestado na nga si Tatay Digong at saka certiorari kasi ang pinangangambahan namin kung wala na sa Pilipinas si Tatay Digong baka masabi ng hukuman na wala ng jurisdiction dahil kapag habeas corpus lamang ang ifa-file dahil kapag wala na doon yung tao paano pang gagawin mo no? So ang sinampa nga po namin ay habeas corpus at saka certiorari. So sa lahat pong mga nakabinbin na petition sa korte, kami lang po yung pinagsama namin yung remedyo ng habeas corpus at saka ang certiorari. Okay, stop ko muna dyan si Spokesari Roque. Okay, so malinaw, ang petisyon ay certiorari at habeas corpus. At si Attorney Harry Roque ay isa sa mga abogado ni Pangulong Duterte doon sa Pilipinas. Kung pakinggan ninyo mabuti, noong 2023, di ba, nakahanda na yung draft na yan. Alright? So, hindi po yung petisyon. Ito kasi ang tinitwist ng mga bobo, ng mga alpot, na the word petition sa Supreme Court, okay? Petition, ang kino-compare nila sa kanilang petition na signature campaign. Iba po yun. Ang signature campaign ng mga alpotera, mga kababayan, ang pinapipirma nila ay mga OFW, kinukuhaan nila ng mga vital information. Etong petition for certiorari for habeas corpus ay final ng isang kitang-kita na abogado, dating spokesperson ni PRRD, si Harry Roque. At sila ay party, ibig sabihin, kabahagi nito ng kaso na hinaharap. Kumbaga sila ay naatasan. Hindi lang sila volunteer. Hindi na nag-volunteer si PRD na parang, ako si Alpot, mag-volunteer ako, kunin ko yung mga information ninyo. Kunyari, mag-signature campaign ako para budulin ko kayo o nakawin ko yung mga information, no? Mag-send ako sa inyo ng something ng kunin ko yung GCash, so kunin ko yung OTP, tapos kukunin ko yung mga laman ng GCash nyo. Hindi yun. Iba to. Okay? Ibang-iba to at pilit kayo ginagawang bobo. Thank you sa Team Alindog for
sending this to me, at least anuhin natin, isa-isahin natin. Ngayon, ang sabi ni Spokes? Now, ang buong akala ko po, mapipirmahan ni Tatay Digong yung affidavit of yung verification at saka affidavit of non-forum shopping. Kaya nga lang po, wala ako sa Pilipinas sa mga panahon na yun. Diba? Akala ni Spokes Harry Roque, mapipirmahan ni PRRD. Okay? Yung mga documents for that particular petition, para i-forward sa Supreme Court. Party of interest si PRRD, siya ang nasasakdal, siya ang sangkot dito, siya ang sangkot o isinasangkot. Di ba? Hindi yung pipirma, yung like tayo, mga ordinaryong citizen, na wala naman tayong kinalaman sa case. Yun mga kababayan. And now, listen, tignan natin ha. Ito yung tinitwist nila, kaya ayaw namin gawin kayong bobo na mga jutang ginimeng pa-jiyot tong mga to, okay? Yung aking messenger ay nagpunta doon sa Villamor, hindi naman makapasok, no, dahil nga hindi nila pinapapasok yung mga tao. Dala-dala po niya yung form na i-append doon sa petisyon. Ang una po sana na... Okay, petisyon. Hindi signature campaign petition. Kundi petition for certiorari and habeas corpus. Malinaw po yan, hindi po yan signature campaign na petisyon na gustong itwist ng mga alpot. Petitioner dyan ay si VP Sara mismo na nagpunta ng direct. Petitioner mismo si VP Sara. Okay? Hindi ang ordinaryong OFW or Filipino na walang kinalaman sa kaso ni PRRD, na hindi pamilya na nagpipipilit na yung alpot na part ng family niya, ng pamilya, hindi lang isang alpot, dalawang alpot, maraming alpot na nagpipipilit na sila ay pakapamilya. Kaya yung kanilang mga petition with a signature campaign, malayong malayo o wala, irrelevant at all dito sa habeas corpus at dito sa petition for certiorari na binabanggit ni Spokes Harry. Ginagamit pa nila ngayon si Spokes Harry sa kabobohan at gusto talaga yung gawing bobo, pero hindi sila magtatagumpay. Siya sa Supreme Court para mag-file ng kaso, no? Hindi na nga po umabot kasi nung panahon na yon mga 4:15 nagsarado ng Supreme Court, kaya na-file na namin po yan kinabukasan kung saan wala na po si Tatay Digong. Pero dahil naniniwala naman ako na aming sinampa ay hindi lamang certiorari na kinu-question yung mga acts committed with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction at habeas corpus, na madidesisyonin pa rin yung kaso. At sa tingin ko naman po, sana po, dahil pinasumiti naman kami ng memorandum, baka naman po bigyan ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat yan po ay bagay na tanging Korte Suprema lamang po ang makapagsasabi kung magbibigay sila ng desisyon on the merits. Now, yung kautusan po ng Korte Suprema ay humingi sila ng memorandum sa amin doon sa mga ilang mga issue na importante, no? At ilan sa mga issue ito ay humingi ng memorandum ang Korte Suprema sa mga issue. Babanggitin ni Spokes Harry, di ba? Dito sa abogado ni PRRD at sa pamilya ni PRRD. Hindi sa mga alpot. Alright? Malinaw yan. Hindi sa mga alpot na 12 anak na gustong magpasaluksok, diba? Gusto magpa-giyot ng Kipay Labum. Hindi gusto. Nagpa-giyot na siya sa mga masusyondang yan. Nakita ninyo, ganito kayo babuyin ng mga putang inang ito. Kaya hindi sila magwawagi. Hindi po sila kabahagi ng pamilyang Duterte. Kahit tayo ay supporter, hindi tayo pwede magbida-bidaan. Ay ako, si Alpot yan, ganyan-ganyan. Kailangan, dahil nakita nyo, may picture si Alpot together with PRRD o yung mga Alpot, tapos nagpapaniwala na kayo. Kung ganyan kayo mag-isip, ay kaluoy man ka mo. You have to improve yourselves and you study hard, di ba? Dito sa larangan ng social media. Huwag po kayong pabubudol sa mga mambubudol.